Noong Marso 1974, isang grupo ng mga magsasaka sa Xi'an, China ang naghuhukay ng balon para sa irigasyon ng tuyong lupa sa kanilang sakahan. Habang naghuhukay, nakita nila ang matigas, mapulang lupa. At sa lalim na 15 talampakan, nakakita sila ng mga piraso ng terakota o pinatuyong luwad o clay na tila bahagi ng isang ulo ng tao at mga bronze na arrowhead. Sa simula, inakala nilang ito ay mga lumang banga o marahil ay ordinaryong estatwa ng mga Diyos. Nang makarating ang balita sa mga lokal na autoridad at kalaunan sa mga arkeologo, natuklasan nila na hindi lang iyon isang banga, kundi ang simula ng pagtuklas sa isang napakalaking hukbo ng libu-libong sundalong yari sa luwad. Ito ay matatagpuan mga 1.5 kilometro mula sa libingan ni Qin Shi Huang, ang unang emperador ng China, at ito ay tinawag na Terracotta Army, literal na hukbo ng terracotta. Tinatayang mayroong higit sa 8,000 sundalo, 130 na karwahe o chariots, may 520 na kabayo at 150 na kabayong cavalry ang nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang pinakamagandang katangian ng hukbo ay ang pagiging natatangi ng bawat sundalo. Wala kang makikitang magkaparehong muka. Bawat isa ay may iba't ibang ekspresyon, damit, hairstyle, infantryman, archer general at iba pa, na naayon sa kanilang ranggo. May mga nagsasabi na sila ay ang mga kawal na nagsilbi at nag-alay ng buhay upang maprotektahan ang unang emperador na si Qin Shi Huang. Naniniwala si Qin Shi Huang na ang mga rebultong ito ay magiging totoong hukbo na sasama at maglilingkod sa kanya sa kabilang buhay o afterlife. At upang matiyak ang kanyang kapangyarihan at kaligtasan laban sa mga multo na kanyang mga kalaban na tinalo niya habang nabubuhay. Bago ang dinastiyang Qin, kaugalian sa China ang pagsasakripisyo ng tunay na tao, mga sundalo, alipin, at hayop upang ilibing kasama ang namatay na pinuno na kilala bilang human sacrifice. Ngunit wala itong tiyak na ebidensya na nagpapatunay na ito ang layunin ng mga Terracotta Army. Ang aktual na libingan ni Qin Shi Huang ay hindi pa rin nahuhukay at ito ay nananatiling sealed dahil naniniwala ang mga arkeologo na ang paghuhukay ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga artifact. Ayon sa mga sinaunang ulat ni Simakian, isang historiador, ang libingan ay mayroong mga bitag na crossbow o para mapatay ang sinumang magtatangkang magnakaw, at mayroong modelo ng buong China na gumagamit ng mercury o asoge. Isa itong seryosong lason, lalo na kung ito ay nalalanghap at nagpapakita ng mataas na antas sa paligid ng libingan na nagpapahiwatig na totoo ang alamat. Nang matagpuan ng mga sundalo ay may makulay itong mga pintura, ngunit pagkatapos lamang ng ilang minuto na pagkakalantad sa hangin, nag-flaked off at nawala ang mga kulay. Ang mga siyentista ay patuloy na naghahanap ng paraan upang mapreserba ang kulay sa susunod na paghuhukay. Sinasabing ang mga ito ay nakalibing mahigit kumulang 2,023 years na ang nakalipas mula noong 210 BCE, before Common Era. May ilang scholar na nagmumungkahi na ang ideya at ilang teknolohiya sa paggawa ng mga rebulto ay maaaring impluensya mula sa sinaunang Greece, dahil walang naitalang kasaysayan sa China ng paggawa ng mga life-sized na estatwa ng tao bago pa ang Terracotta Army. Ngunit ito ay isang nanatiling kontrobersyal na teorya. Sa madaling salita, ang Terracotta Army ay isang frozen snapshot ng isang sinaunang hukbo at isang patunay sa kadakilaan at kalupitan ni Qin Shi Huang. Ang misteryo ay umiikot sa mga hiwaga na nasa loob pa ng libingan at ang kasiningan ng pagkakagawa nito. Isang babae ang ipinanganak muli na may kaluluwa ng sinaunang priestess ng Ehipto. Nagsimula ang lahat nung panahon na ipinanganak si Dorothy Eady noong 1904 sa Blackheath, London, England. Sa edad na 3, aksidente siyang nahulog mula sa hagdanan at idineklarang patay ng doktor. Ngunit sa hindi inaasahan ay bigla siyang nagising pagkatapos ng ilang sandali. At nag-iba ang kanyang pagkatao na tila dala niya ang isang bagay na iba mula sa pagkagising muli. Pagkatapos ng aksidente,
Madalas siyang umiyak at humihingi sa kanyang mga magulang na ibalik siya sa kanyang tahanan na inilarawan niyang may mga kolum at pader na malaki at may halamanan. Nang dinala siya sa British Museum sa edad na 4, nang makita niya ang mga larawan ng templo ni Seti I sa Abydos, sumigaw siya at sinabing, "Iyan ang aking tahanan. Iyan ang lugar kung saan ako nakatira." Nagpakita siya ng hindi pangkaraniwang pagkahilig at kaalaman sa mga Ehipsyong bagay. Dahil dito, nagsimula siyang mag-aral ng hieroglyphics, sinaunang sulat ng Ehipto. At hindi nagtagal ay natutunan niya ang ilan, bagaman wala siyang formal na pagsasanay. Habang siya ay nagdadalaga, sinasabing mayroon siyang mga panaginip at mga bisyon ng isang nakaraang buhay bilang isang babae sa lugar ng Abydos. Ayon sa kanyang salaysay, ang kanyang nakaraang buhay ay siya si Bentreshit, isang babaeng Ehipsyo noong panahon ng Bagong Kaharian o New Kingdom sa paghahari ni Paraon Seti I noong 1300 BC. Sinasabing si Bentreshit ay isang babaeng galing sa mahirap na pamilya na naging pare o priestess at nanirahan sa templo ni Seti sa Abydos, ang pinakabanal at pinakamahalagang arkeolohikal na lugar sa sinaunang Ehipto. Sinasabing inaamin ni Dorothy na nagkaroon sila ng lihim na relasyon ni Paraon Seti upang hindi mapahiya si Paraon at hindi siya maging sanhi ng problema. Nagpakamatay si Bentreshit sa halip na isiwalat ang relasyon. Sa edad na 29, ikinasal si Dorothy sa isang Ehipsyong guro na si Eman Abdel Megwid at lumipat sila sa Ehipto. Nagkaroon sila ng anak na lalaki at tinawag niya itong Seti. Nang bumisita siya sa templo ni Paraon Seti sa Abydos noong 1956, nagtrabaho siya para sa Department of Antiquities o Departamento ng mga antigong bagay. Nagpakita siya ng kaalaman na hindi niya dapat alam. Sinasabing naidirekta niya na ituro sa mga arkeologo sa mga hindi pa nahuhukay na bahagi ng hardin ng templo. Nakapagbigay siya ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa buhay sa loob ng templo noong unang mga panahon at sa mga ritual na noon ay hindi pa alam ng mga Ehiptologo. Sa templo, nagsimula siyang magsulat ng mga hieroglyphic na isinasaad niyang dikta ng espiritu ng Paraon na nagkukwento tungkol sa kanyang buhay noon bilang si Bentreshit. Namatay si Dorothy Edie o Om Seti noong 1981 sa Abydos. Nanatili siyang tapat sa kanyang paniniwala sa reinkarnasyon. Ang kanyang mga kontribusyon sa Ehiptolohiya, lalo na sa Abydos, ay kinikilala. Siya ay itinuturing na isa sa mga pinakamahalagang informant sa kasaysayan ng templo ni Paraon Seti. Ngunit may mga ilan na hindi kumbensido sa kwento ni Dorothy Edie. Bagaman impresibo ang kanyang kaalaman, maaari itong ipaliwanag na natutunan mula sa kanyang pagkabata. Si Dorothy ay nagkaroon ng matinding pagkahilig o obsession sa Ehipto mula pagkabata at may access siya sa British Museum at sa iba't ibang aklat. Ang ilang detalyeng ibinigay niya ay maaaring coincidence o bahagi ng general knowledge ng templo. Sa huli, ang kwento ni Dorothy Edie ay itinuturing na isa sa pinakamahusay na kaso ng past life memories sa kasaysayan. Ngunit ito ay nananatiling isang usapin ng paniniwala at personal na interpretasyon. Ang kanyang kwento ay nananatiling isang popular na halimbawa ng mga claim sa reinkarnasyon na nakasulat sa maraming aklat. Isang lalaking YouTuber ang misteryong nawala matapos siyang pumasok sa kuweba sa mga disyerto sa Nevada malapit sa Area 51. Narito ang kwento. Si Kenny Veach ay isang backpacker at hiker mula sa Nevada na mahilig magpunta sa mga lugar na walang tao at maghanap ng mga kakaibang lugar o kuweba upang i-upload ang kanyang mga karanasan at mga video sa YouTube. Ang kanyang kwento ay nagsimula noong 2014 nang magkwento siya ng kakaibang pangyayari sa kanyang napuntahan at nag-iwan siya ng komento sa isang YouTube video tungkol sa mga lihim na lugar. Sinabi ni Kenny na habang naglalakbay siya malapit sa Sheep Mountain sa Nevada, na hindi kalayuan sa Nellis Air Force Base at Area 51, nakakita siya ng isang kakaibang kuweba o mga abandonadong mineshaft. Inilarawan niya na ang pasukan ay may perpektong hugis na letrang M ayon sa kanya. Nang lumapit siya,
nagsimula siyang makaramdam ng matinding vibration sa kanyang katawan. Nagkaroon din siya ng matinding takot na nagtulak sa kanya na tumakbo palayo at huwag nang bumalik doon. Dahil dito, maraming tao sa online ang nagduda sa kanyang kwento at hinamon siya na patunayan ito sa pamamagitan ng pagbabalik at pagvideo ng kuweba. Noong Nobyembre 9, 2014, nagpost si Kenny ng huling mensahe na nagsasabing aakyat siya muli sa bundok para hanapin at i-video ang M na kuweba at upang patunayan niya na totoo ang kanyang sinasabi at simula noon hindi na siya nagbalik. Ang kanyang cellphone at 3 journal ay natagpuan ng search and rescue team malapit sa isang abandonadong mine shaft sa disyerto ng Nevada. Ngunit ang kanyang katawan o anumang matibay na ebidensya ng nangyari sa kanya ay hindi na natagpuan. Dahil sa lokasyon at sa misteryosong kwento niya tungkol sa kuweba, iba't ibang teorya ang lumabas. Marami ang naniniwala na may kinalaman ng M cave sa Area 51 o Nellis Air Force Base. Posibleng nakakita siya ng isang bagay sa loob ng kuweba at natuklasan niya ang mga kakaibang bagay na sikreto at kinuha siya ng militar o ng mga ahente ng gobyerno. Ang pinaka-pragmatikong teorya o hinala ay siya ay nalaglag sa isa sa maraming mine shaft sa lugar o siya ay naligaw at namatay sa init o lamig ng disyerto. Ang sinabi niya sa unang video na may matinding vibration o low frequency sound ang kanyang naramdaman ay maaaring magdulot ng matinding pagkahilo at disorientation sa kanya. Ang Area 51 ay isa sa pinakasikat at pinakamisteryosong lugar sa mundo. Ito ay nasa loob ng malawak na Nevada Test and Training Range. Humigit kumulang 100 kilometro ang kabuuhang lawak nito. Sinasabing ang lugar na ito ay bilang isang flight testing facility o dito dinisenyo, binuo at sinubukan ng mga sekreto at cutting-edge na military aircraft. Ito ay may mahigpit at matinding seguridad. Ang taas nito ay ipinagbabawal na dumaan ang mga sasakyang panghipapawid o no-fly zone ang lugar. May mga nagsasabing dito umano dinadala at pinag-aaralan ng mga bumagsak na alien spacecraft at mga katawan ng alien. Ngunit ayon sa ulat ng kanyang kasintahan si Sharon Maxon, si Kenny ay may problema sa depression. Dahil dito, may hinala na maaari siyang nagpakamatay sa isa sa mga liblib na bahagi ng disyerto. Ang kwento ni Kenny Veach ay nananatiling isa sa mga pinakamalaking misteryo sa komunidad ng urban, legend at conspiracy theory sa internet. Lalo na dahil malapit ito sa sikat na Area 51 at hindi natagpuan ang kanyang katawan. At kung gusto mo ang mga ganitong kwento, halika at magsubaybay para sa mga kwentong hiwaga, alamat at kababalaghan.